Magandang araw mga kababayan ko, and for this video ay siguradong dudumugin na naman ako ng mga DDS sa comment section. Before we move on, if you're into beauty, wellness, and health, you better visit pepworld.com. They offer a wide variety of peptides, and the best part is they're very affordable and of the best quality. This is my go-to store talaga when it comes to peptides, no? Lahat ng mga pangailangan nyo sa inyong kalusugan ay ito na ang sagot. So you better visit once again pepworld.com. So, ito na, moving on. Mga DDS, layas-layas muna kayo dito sa aking page, no? Alam niyo guys, talagang marami talaga nati-trigger 'pag nagkukuwento lang naman ako, wala naman akong ibig sabihin dun. No, if you have your own beliefs, I respect that as well. Now, ito kasing mga 'to is ano 'to, based on, verified sources 'no, and, upon research 'tong mga 'to from the actual people who are involved. So, etong mga ito is from true datas, and, talagang concise talaga itong mga facts na 'to. So, hindi ako puwedeng magkamali dito, 'no? Marami kasi mga bulag sa mga Pilipino dahil nga sobrang humaling na humaling kay Duterte. Hindi ko naman alam kung anong klaseng gayuma ang sinambulat ni Duterte nung panahon niya, no? Na katulad nga ng sinabi ko sa isa kong vlog, nung time na kumakandidato siya, parang dinaig pa niya ang Santo Papa, na kapag nakasakay siya sa caravan o sa mobile parade, iniiyakan siya ng mga Pilipino. Ano bang biron? So anyway, eto na nga, nung time ni Digong, maraming hindi nakakapansin ito, pero ang dami, mas marami ang namatay nung panahon na yon. Mas marami ang hindi nabigyan ng hustisya, bigla na lang namamatay, bigla na lang naglalaho. Alam niyo ba yung mga yon? Hindi niyo alam yon, no? Kasi mahal na mahal niyo ang tatay niyong karton. Nung time ni Digong is everyone is silenced. Silenced kapag may kumakalaban sa mga Duterte. Alam niyo ba yun? Magsalita ka ng hindi maganda sa mga Duterte, chuchugiin ka nila. Kumakalaban ka sa mga Duterte, sa administrasyong Duterte, totodasin ka nila. Mga opisyal na maayos nagtatrabaho na alam nila na hadlang sa kanilang mga plano, totodasin. O kaya ay ipapakulong. Ganon katindi. Ganon katindi si Digong, hindi niyo yun napapansin kasi bulag kayo. So alam niyo ba na yung mga lawyers na naghawak ng EJ case, eto, marami din ang may hindi alam nito, mga lawyers na naghawak ng EJ case, mga lawyers na naghawak ng EJ case, no? Karamihan doon, chinugi. At of the same pattern pa, and nakakakilabot dito on broad daylight, tinotoda sila. Grabe, di ba? Kaya nga nung panahon na yun, napabalita ang daming mga namatay na abogado. Most especially kapag hawak nila ang EJ case. So di ba kayo nagtataka nun? Lahat na kumakalaban sa mga Duterte, si Percy Lapid, di ba? At hindi nyo rin ba na-realize na from Pinoy, ito ang dami nagrereklamo ha, kasi sinasabi nila ang dami nagrereklamo ngayon na yung bigas daw, di ba? Yung 20 pesos na bigas nga nirereklamuhan nila kasi hindi daw maganda yung kalidad. Pero hindi nyo ba na-realize na nung from Pinoy to Duterte, nagsimula yung termino ni Duterte na 30 pesos lang ang bigas. From Pinoy, 25 to 30 pesos. Pero nung nagtapos ang termino ni Digong, magkano ang bigas? 50 to 70 pesos. And we're talking about not just an ordinary type of rice, not a special type of rice. It's NFA rice para magpresyo ng ganun kataas. 'Di ba? So, hindi niyo to na-realize. So, ito nga yung pinagtataka ko sa mga DDS eh. Bakit si BBM yung sinisisi niyo din sa pagkakakulong? Nitatay yung karton sa ICC. Hindi ko talaga to magets when in fact, lahat ng ebidensya laban kay Digong